Projectile motion. So, kilala din ito sa pangalan na kinematics 2 dimension. Kung naaalala nyo, itong mga formula na ito rin lang yung nasa kinematics natin. Itong mga formula na ito, itong mga displacement or distance, nakuha lang natin yan sa formula ng velocity. Velocity is equal to displacement over time. Yan, dinerive lang natin. Ito, multiply dyan, kaya nakuha to. Ito naman, nakuha lang dahil V average to. Ito ay V average. Ano ba ang V average? Velocity average. Ayan, final plus initial divided by 2. Divided by 2 kasi nga average. Average yan. Tapos itong t, nanggaling lang dyan. Ayan. So lahat yan, nanggaling dito. Tapos itong displacement na to, itong dalawang ito, nanggaling lang yan sa change in d. Change in displacement. Diba? Final minus initial. Final minus initial. Depende sa kinukuha mo kung horizontal ba or vertical. Itong mga to, gagamitin lang din natin dito sa projectile motion. Lahat ito, gagamitin natin sa projectile motion para makuha natin lahat ng formulas ng projectile motion. Paano yun? Kailangan lang natin intindihin kung ano ang projectile motion. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mahalaga na maintindihan nyo kasi mas mahirap kung hindi. Kasi kung hindi mo intindihin, lahat ito i-memorize mo isa-isa. Pero hindi mo naintindihan kung saan nakuha. Memorize ka lang ng memorize. Tapos, ayun, imbis na ginagamit mo yung ibang brain cell mo na pang solve, napunta sa memorization. May laman na sila. May laman na sila pero dahil sa memorize, hindi dahil sa intindi. So, itong mga tong formula naman na ito, dinerive lang din natin sa kinematics, yung isa kong ginawang video. So, pwede nyo i-memorize to kasi medyo mahaba din yung pag-derive ng formulas nun. Pero kung gusto nyong matutunan yung derivation niya, para kahit nakalimutan nyo, kaya nyong kunin tong mga to, ayun, panoodin nyo lang yung video. So, bali ang gagawin natin ay iintindihin natin yung projectile motion, yung cases niya, yung tatlong case. Yan yung paganto, yung symmetrical kasi ito symmetrical to. Yung ground tapos to ground, tapos meron yung nasa taas na ni-roll lang, tapos meron yung nasa taas na binato pa sa taas, tapos bababa. So, ito yung tatlong case ng projectile motion. Lahat ng formula na ito, yung may R, yung H na to, yung height na yan, yung R na to, yung range nito, yung height nito, tapos yung height nito, yung height nito, yung range na to, lahat nanggaling yan dito. Nanggaling lahat yan dito. So, hindi mo kailangan i-memorize lahat yung mga yan, basta naintindihan mo yung per cases na ito. Kasi pag naintindihan mo yung mga cases na yan, lahat ng formula ay madederive mo dito sa mga to. So, tignan natin kung paano natin yan gagawin. Simulan natin sa case na ito, yung flat surface. Okay, unahin natin yung case na to. So, ito yung mga formula niya. Mamaya i-derive natin gamit lang itong mga na-derive natin sa kinematics. Intindihin muna natin kung ano nangyayari dito sa projectile natin para maintindihan natin kung ano ba yung projectile in motion. So, isipin mo, kunwari sinipa mo yung bola. Ito yung bola. Tumapis siya pa ganyan, tapos bumaba. So, what comes up must come down dahil sa gravity. Lahat ng ibabato mo, babalik sa lupa. Isa na yon sa basic principle ng projectile. Ngayon, intindihin muna natin itong maliit na portion na ito. Bali, VI, yung VI natin, yan ay vector. Velocity yan vector yan. So, ito yung VI natin. May head siya, yan yung arrowhead, yan yung nag-i-indicate ng direction, tapos yung haba nung linya, yan yung magnitude niya. Diba? Lahat ng vectors pwede nating gawan ng components. May angle siya na theta, may x component, tapos may y component. Yan yung Vy initial, Vx initial. So, ito yung x component, kaya Vx, tapos y component, kaya Vy. So, sa vectors, pag pinag-add mo itong dalawang to, makukuha mo yung resultant. Itong resultant. Bale, yung resultant natin ay yung Vi. Yan, itong Vi. Ano pang pwede natin gawin dito? Diba, triangle yan. Hindi pwede tayo gumamit ng SO, ka, TOA. Ano ba yung SO, ka, TOA? Ginagamit lang yan sa mga right triangles. Gaya nito. Yan, kung may theta ka dito, gagamitin mo tong SO kunwari. Itong SO ay SOH. Ito sine, yung S, yung O, opposite, tapos hypotenuse ito. Yung opposite, yung hypotenuse, yung adjacent, nakadepende yan dito sa angle na to. So, opposite, nasa opposite niya, which is ito. Ang reference natin ay itong angle. Opposite niya ay itong VYI. Adjacent, ibig sabihin ng adjacent, katabi. Ito, katabi niya. VX ay yung katabi niya. Hypotenuse, di ba sabi sa Pythagorean theorem, ang hypotenuse ang pinakamahabang line sa triangle. Ito yun, yung resultant natin. So, kung gagamitin mo yung SO, edi sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Ano yung opposite mo? Yan ay VYI, tapos yung hypotenuse mo na VI, hypotenuse. Ganyan. So, pwede mo na makuha yung VYI mo, or yung VI, or yung theta. Pero madalas, pag kukunin yung theta, given yung VYI at saka yung VXI, or hahanapin mo. So, pag kukunin mo yan, tangent ang gagamitin mo, itong TOA. Tangent, theta. Pero pwede rin lang itong sine theta kung ang given sa iyo ay yung VYI tapos yung VI. Yung y component ng velocity mo tapos yung mismong velocity. So, tangent theta, opposite over adjacent. Opposite tapos yung adjacent. VYI
divided by Vxi. O, di ba? Madali lang. Hindi natin kailangan i-memorize itong mga to kasi alam natin yung trigonometry. Kung kukunin mo yung angle, edi theta, arctangent. Ayan, arctangent tawag dyan. Vy, I, Vxi. Inverse tangent. Ayan, kung gagawin mo to sa calculator, i-shift tan mo lang. Shift tan, tapos magiging ganito. Tapos may parenthesis. Lalagyan mo ng fraction, lagay mo tong dalawa sa loob, tapos close parenthesis mo. Ayan, so bali naintindihan na natin yung resultant, yung vector, yung components niya. Ngayon, kailangan naman natin intindihin kung anong nangyayari dito sa trajectory na to. Sabi nga natin, vector nga, velocity nga. So, nag-iiba-iba yung direction niya. So, bali ito yung yung V natin, velocity, pa ganyan-ganyan yung direction niya hanggang sa tumama siya dito. So, nag-iiba yung direction niya, pataas, tapos biglang bababa. Okay, anong nangyayari dyan? Sabi natin, di ba may component ang velocity kasi nga vector siya. So, meron siyang x component, tapos may y component. Pwede mo rin lagay dito yung y component. Yan, y component, x component. Ang lagi nyong tatandaan, sa projectile in motion, ang Vx mo ay palaging parehas or constant, hindi nagbabago. Ito na yung Vy mo, tapos Vy mo dito, ayan, ganyan. Okay, so intindihin natin yung nangyayari. Di ba yung Vx mo ay hindi nagbabago sa projectile in motion? Palaging parehas ang magnitude ng Vx mo. So yung Vx yung horizontal ito. Yan yung Vx. Yung Vy yung vertical. So pataas siya, nung pumunta siya dito sa maximum height, yung maximum height, nag-iba na yung direction niya, pababa na. Hinihila na siya ng gravity. Okay? Pero yung Vx natin, pare-parehas lang yan. Pare-parehas na pa-right. At hindi nagbabago yung magnitude niya. So Vx natin ay palagi yan na constant. Ano pa ang mga nangyayari dito sa projectile in motion? Yung Vy natin dito, sa maximum height, palagi yan, yung Vy dyan, or yung velocity mo mismo, yung Vy dito ay palaging 0. So wala siyang velocity sa point na yan, yung y component ng velocity niya. Bali may Vx pa rin siya pero yung Vy niya ay 0. Kaya pumunta pa rin siya sa right. Pero hindi na siya tumaas kasi nga yung Vy mo, naabot niya yung 0. Tapos bumaba siya dahil sa gravity. Okay? So dito sa point na to, yung point na yan, yung pinakamataas sa projectile mo, 0 ang Vy mo o yung component mo. Parang parehas lang sa pag-drop from rest, di ba? Pag one dimension. 0 yung initial velocity mo kasi binitawan mo lang. Hindi mo siya binato, wala siyang buwelo. Ganyan din yung nangyari dyan. Bale nag-cancel yung lakas ng taas sa baba. Yung lakas ng gravity, tapos yung velocity, yung lakas ng velocity mo, tapos nag-cancel ganyan. Kaya 0 yung nangyari. Tapos biglang, syempre ang gravity hindi naman tumitigil, edi laing ka talaga pababa, kaya bumaba yung bola natin. Ano pang nangyayari? Pansinin nyo na itong side na to ay symmetrical dito. So anong indication nun? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin itong angle na to ay parehas sa angle na to. Okay? Kasi nga symmetrical, parehas. Tapos yung velocity dito parehas sa velocity dito. Ayun. So, na-cover na natin lahat. Kung kailangan intindihin, i-derive naman na natin. Okay, unahin natin sa derivation nito. Itong height. Gamit tayo ng magandang kulay. So, saan galing to? Ito yan. Itong height na ito. Para makuha natin yan, ang gagamitin lang natin sa formula natin ay syempre yung may d or yung may distance or displacement. So, makikita nyo, may gravity siya, may sine, squared, tas naka-theta. Nakuha lang yan sa formula na ito. So, wala siyang time. Diba? Wala siyang time. Ito may time, ito may time. Ito wala. Diyan lang yan nakuha. So, gamitin natin. Ito yung height na kinukuha natin. Pag height ang kinukuha mo, ang iti-take into account mo ay yung Vy, yung y component ng triangle mo. Bale, ito yung V, ito yung Vx, ito yung Vy. Yan. Yung y component lang ang paki mo dyan pag height ang kinukuha mo. Kung range yung kinukuha mo, syempre yung x component lang yung paki mo. Wala kang paki sa y component. Walang ambag yung y component dito sa range na to kasi horizontal yung kinukuha mo. Ganun din, pag height, vertical lang yung kinukuha mo. Kaya yung Vy lang ang paki mo dyan. So, ang gagawin mo dito, Vy ang gagamitin mo. So, Vf squared is equal to Vi squared plus 2AD. Kukunin natin tong D kasi yan nga yung distance or height. Pero ito yung kinukuha natin. Kaya hanggang dito lang yung gagamitin natin. Hanggang dito. Hindi mo na kailangan ipunta dito. Yung height mo dito, 0 na eh. Kaya dito, ka pupunta sa maximum. So, ano yung V final mo dito? So, Y lang ang paki natin ha. So, Vfy yan. Vfy squared is equal to Vi squared plus 2. Yung A ay gravity. Tapos D. Yung Vfy mo dito ay 0. Kasi, ito yung final mo, ito yung initial. Kaya ito yung initial, ito yung final. Sa final mo, 0 ang Y component mo. So, 0. Yan, 0. 0 is equal to
VIY squared plus 2GD. Next, ano ba ang VIY? Ayan, di ba VY, ito yung theta mo. Ayan yung theta. Kunin mo yung VY. E di gumamit ka ng sign kasi nga opposite, tapos hypotenuse. So, sin theta is equal to yung VY mo over yung V. Kukunin mo yung VY kasi substitute mo dito. VY is equal to sin theta times yung V. Pero naka-squared. Squared siya. So, sin squared to, squared din ito. Ayan. So, ito ay sin squared. Bali, i-distribute natin para makita nyo. Distribute natin yung squared. Distribute natin yung squared dito. Sin squared theta is equal to VY squared over V squared. Kunin natin yung VY squared. VY squared is equal to sin squared theta times V squared. Ayan yun. Ito yun. So, substitute mo dito. 0 is equal to V squared sin squared theta. So, VIY, pares lang yan dito sa VY. Y component naman eh. Itong V, yan yung velocity mismo. Plus 2GD. Kukunin natin yung D. So, burahin natin to. Lipat natin to. Ay, ito na lang. Dun sa kabila. V squared sin squared theta is equal to 2GD. Kunin natin yung D. Di divide natin sa 2G. 2G. Cancel. D is equal to V squared sin squared theta over 2G. Ayan. Tapos, since height nga ang kinukuha mo, di palitan mo yan ng H. Yan na yung formula mo. Diba? Nakuha lang yan dito sa formula na to. Bakit yan yung ginamit? Kasi wala tayong time na given at saka hinahanap natin si D. Di ba? Madali lang. Hindi nyo kailangan i-memorize. Ito lang yung i-memorize nyo. So, kung tapos na kayo sa kinematics, edi kaya nyo na rin yung projectile. Next naman, itong range. So, paano natin kukunin yan? Gagamit lang ulit tayo ng formula dito. Ang gagamitin natin na ito. Basta range, gamitin nyo lang ito. So, R, palitan mo lang yung D kasi D is equal to VT yan. Palitan mo lang yung D ng R, VX, tapos T. Bakit VX? Kasi horizontal yan. Horizontal yung kinukuha mo, hindi vertical. Ito yung vertical. Pag binigay yung VX sa'yo, tapos yung time na ito, itong buong time na to dapat yung time na buong yan, pwede mo na kunin yung range. Pero kung hindi given yung time na buong to, kunyari hanggang dito lang yung sinabi na time, sa peak nung trajectory mo, hindi yan yung range. Ito lang yun. Yan lang yun. Yan ang makukuha mo pag ito yung ginamit mo dito. Kaya dapat i-take into account mo yung buong time na ito. So, kukunin natin yung time, pero kunin muna natin yung VX. Alam natin na yung VX ay, di ba dito lang yan sa triangle, yan ay V cosine theta. Tapos yan, times T na yan. Para makuha natin yung time from time galing dito hanggang dito, kunin muna natin itong time dito. Bakit? Bakit ito lang? Kasi symmetrical ito at saka ito. So, pag times 2 mo itong time dito, makukuha mo yung buo. Parang inad mo yung time dito ng 2 beses kasi symmetrical. Symmetrical to. So, kunin natin yung time dito. So, yung half. Paano natin kukunin yan? Di gamitin natin to. Kasi may final tapos may initial siya. Ito yung initial natin tapos dito yung final. Tapos, Y component ang ginagamit natin dito Bakit Y component? Kasi dito sa projectile natin may VY na tayo Alam natin na 0 dito sa peak. So, gamitin natin to. VFY is equal to VIY plus AT. Yung VFY mo ay 0 kasi hanggang dito lang yung tinitake into account natin. Sa peak ay 0 ang velocity mo ng Y component. Tapos itong VIY mo, di ba ang VIY parehas lang sa sin theta. V sin theta AT. Ito G. Gravity din lang yung acceleration dyan. So, 0 is equal to V sin theta plus GT. Kunin natin yung T. T is equal to, ito, lipat mo dun, tapos i-divide natin sa G para T na lang yung matitira. V sin theta, negative dapat yan. Tapos negative G. Negative 9.8 yun Hindi magka-cancel to. Tanggalin mo lang yung sign. So, over G. So, ito yung time na yun. Ngayon, para makuha natin yung buo, yung hanggang dito, edi times 2 mo. So, T is equal to 2 V sin theta over G. Ayan. Ito na yung buo. Itong buong yun. So, kung makikita nyo, ito yun. Ito yung ginawa natin. Ito yung time na ito. Yung hanggang dito. A to B. Yan A to B nakalagay. Tapos A to C. Itong buong yan. Ito. Yan. So, times 2 lang. Ito. So, yan yung substitute mo dito sa R. R is equal to V cosine theta to V sin theta over G. Ayusin natin. R is equal to 2 V squared, nag-times yung dalawang V, cosine theta, sin theta. So, pagbaliktarin ko lang itong V squared tapos yung 2 para may makita kayo. V squared tapos 2 divided by G. Itong 2 cosine theta, sin theta, pwede natin yan i-simplify ng sin 2 theta. So, nasa trigonometry yan sa mga identities ng may angle. R is equal to V squared sin 2 theta over G. Kung hindi nyo naman alam yun, yung conversion
conversion nito kung paano naging ganyan, edi pwede nyo naman i-input yung theta na lang dyan sa cosine tapos sa sine. Parehas lang yung sagot. Kahit hindi mo i-simplify, parehas lang yung dalawang yan. So nakuha na rin natin yung r. Tapos yung t, kuha din natin to kanina. So nakuha na natin lahat, di ba? Ginamit lang natin ito ulit. Tapos inisip lang natin kung y component ba siya, x component ba siya. Ito sa h, di ba ang ginagamit natin dyan yung y component. Tapos sa r, dito range yan horizontal yan. Kaya yung x yung ginagamit natin. Yan ang vx. Gagamit ka lang ng SOHCAHTOA, yung triangle. Intindihin mo lang ito. Tapos makukuha mo na yung mga formula. Next naman, itong range. So paano natin kukunin yan? Gagamit lang ulit tayo ng formula dito. Ang gagamitin natin na ito. Basta range, gamitin nyo lang ito. So r, palitan mo lang yung d kasi d is equal to vt yan. Palitan mo lang yung d ng r, vx, tapos t. Bakit vx? Kasi horizontal yan. Horizontal yung kinukuha mo, hindi vertical. Ito yung vertical. Pag binigay yung vx sa'yo, tapos yung time na ito, itong buong time na to dapat yung time na buong yan, pwede mo na kunin yung range. Pero kung hindi given yung time na buong to, kunyari hanggang dito lang yung sinabi na time, sa peak nung trajectory mo, hindi yan yung range. Ito lang yun. Yan lang yun. Yan ang makukuha mo pag ito yung ginamit mo dito. Kaya dapat i-take into account mo yung buong time na ito. So kukunin natin yung time, pero kunin muna natin yung vx. Alam natin na yung vx ay, di ba dito lang yan sa triangle, yan ay v cosine theta. Tapos yan times t na yan. Para makuha natin yung time from time galing dito hanggang dito, kunin muna natin itong time dito. Bakit? Bakit ito lang? Kasi symmetrical ito at saka ito. So pag times 2 mo itong time dito, makukuha mo yung buo. Parang inad mo yung time dito ng dalawang beses kasi symmetrical. Symmetrical to. So kunin natin yung time dito. So yung half. Paano natin kukunin yan? Edi gamitin natin to. Kasi may final tapos may initial siya. Ito yung initial natin tapos dito yung final. Tapos y component ang ginagamit natin dito Bakit y component? Kasi dito sa projectile natin may vy na tayo Alam natin na 0 dito sa peak. So gamitin natin to. Vfy is equal to viy plus at. Yung vfy mo ay 0 kasi hanggang dito lang yung tinitake into account natin. Sa peak ay 0 ang velocity mo ng y component. Tapos itong viy mo, di ba ang viy parehas lang sa sin theta. V sin theta at. Ito g. Gravity din lang yung acceleration dyan. So 0 is equal to v sin theta plus gt. Kunin natin yung t. T is equal to, ito lipat mo doon tapos i-divide natin sa g para t na lang yung matitira. V sin theta, negative dapat yan. Tapos negative g. Negative 9.8 yun Hindi magka-cancel to. Tanggalin mo lang yung sign. So, over g. So, ito yung time na yun. Ngayon, para makuha natin yung buo, yung hanggang dito, edi i-times 2 mo. So, t is equal to 2 v sin theta over g. Ayan. Ito na yung buo. Itong buong yun. So, kung makikita nyo, ito yun. Ito yung ginawa natin. Ito yung time na ito. Yung hanggang dito. A to B. Yan A to B nakalagay. Tapos A to C. Itong buong yan. Ito. Yan. So, t-times 2 lang. Ito. So, yan yung substitute mo dito sa r. R is equal to v cosine theta to v sin theta over g. Ayusin natin. R is equal to 2v squared, nag-times yung dalawang v, cosine theta sin theta. So, pagbaliktarin ko lang itong v squared tapos yung 2 para may makita kayo. v squared tapos 2 divided by g. Itong 2 cosine theta sin theta, pwede natin yan isimplify ng sin 2 theta. So, nasa trigonometry yan sa mga identities ng may angle. R is equal to v squared sin 2 theta over g. Kung hindi nyo naman alam yun, yung conversion nito, kung paano naging ganyan, edi pwede nyo naman i-input yung theta na lang dyan sa cosine tapos sa sine. Parehas lang yung sagot. Kahit hindi mo i-simplify, parehas lang yung dalawang yan. So, nakuha na rin natin yung r. Tapos yung t, kuha din natin to kanina. So, nakuha na natin lahat, di ba? Ginamit lang natin ito ulit. Tapos inisip lang natin kung y component ba siya, x component ba siya. Ito sa h, di ba ang ginagamit natin dyan yung y component. Tapos sa r, dito range yan horizontal yan. Kaya yung x yung ginagamit natin. Yan ang vx. Gagamit ka lang ng SOHCAHTOA, yung triangle. Intindihin mo lang ito. Tapos makukuha mo na yung mga formula. Okay, last naman ay ito. Yung case na to. Bali itong h, yung maximum height, yan. h1 plus h2. Ito, tapos ito. Pinag-add lang. Tapos may theta na tayo. Kasi tinapon natin siya pataas, tapos bababa. So para makuha natin ito, yung total time. Bakit yung total time pala yung kinukuha natin? Kasi pag nakuha mo yung time, pwede mo na makuha lahat. Pwede mo makuha to, pwede mo makuha yan. Ganun din dito. Pag nakuha mo yung total time na to, pwede mo makuha to, pwede mo makuha yan. Ganun din dito. Pwede mo makuha to, pwede mo makuha to. Bali,
kaya ito ay may plus dahil ito ang kukunin natin tapos ito. Yan. Tapos pag ipag-add natin yung total time na ito. Bakit natin hinatin ganon? Kasi yung velocity dito ay, yung y component ng velocity dito ay 0. So pwede natin yung gawing initial or final. Gawin muna natin siyang initial. Ang gagamitin natin ay itong formula na ito. Kasi may distance siya, yun yung h. Ito yun. Yan eh. Ito yung h. Tapos may time siya, yun yung kinukuha natin. Tapos may initial siya. Yung initial na yun yung nandito. So h, yun yung d. Ito, d is equal to VIT plus VIY pala. VIYT plus 1 half AT squared. Yung AG din lang yan. So ito ay 0 kasi yung initial natin dito ay 0. Di ba yan yung max? Pagkapunta niya sa pinakataas niya, magsi-0 yung velocity tapos bababa. So h is equal to 1 half GT squared. Kunin mo yung time kasi time yung kinukuha natin. So ito 2 times mo dun. 2h is equal to GT squared. T is equal to square root of 2h over g. Yan na yun. I-add natin. So yung nakuha natin ay ito. Yan. I-add natin dito. So ang gagamitin natin, since may final velocity na yan, ito na yung final velocity natin, yung 0 dito na y component. May initial velocity tayo dito. So initial tapos final ang kailangan natin na formula. VF tapos may VI din. Ang gagamitin natin ay ito. Yan. So may time, yun yung kinukuha natin. May final, may initial. Hindi natin alam tong H2 kaya hindi natin to gagamitin. Tsaka wala tong time. So VF y is equal to VI y plus GT. VFY mo, final mo ay 0. 0 na to eh. Dito ka mag-uumpisa kasi pa ganyan. So 0 is equal to VIY. Ang VIY, di ba? Triangle ulit. Yan. Dito yung theta. Opposite to, VIY, VIX, plus V. O di, so katoa. Sine. So, opposite, hypotenuse. V sine theta plus GT. Kunin natin yung T. Lipat natin to dito. V sine theta negative equals GT. T is equal to negative V sine theta over G. Negative yung gravity natin. Negative 9.8. Kaya magbubura lang yung dalawang sign. Ito, plus yung ito, di yung total time na yun. Yan, na yung total time. Pag nakuha mo na yung total time, makukuha mo na lahat. So, pwede mo makuha si H. Ayan, dito. Paano mo makukuha si H pala? E di, kung gusto mong kunin si H, i-add mo lang si H1 tapos si H2. Paano mo makukuha si H1? Madalas given yan. Tapos si H2, e di yun, gamitin mo. Ito. Yung final mo ay 0. Initial mo, yung VI na bigay. Yan. Tapos ito yung H2 mo. Ito mismong height na to. Tapos makukuha mo na kasi gravity na lang yung isa eh. So check na to. Ito naman yung range. Paano natin kukunin yan? Di ba madalas D is equal to VXT. Tapos yung D mo parehas lang sa R. So R yan. Ang gagamitin mong T dito, itong total, makukuha mo na yung range. Ito ang kailangan mong gamitin yung total na to. Kung hindi given yung VX sa'yo, yung V lang, edi R is equal to V cosine theta T. Ito na yung theta na yan. Ibibigay din lang yan madalas. So, yung V na yan, tinutukoy kong V dyan, yung VI, yung initial velocity. Basta ang tandaan mo, yung T ang importante, yung time. Kung yung kinuha mong time dito ay hanggang dito lang, ayan, edi yan lang yung range, kulang yan. Mas mahaba to. Dapat ito ang total time mo para makuha itong R. Kung kukunin mo naman yung theta dyan, edi yung triangle, ito yung VX, ito yung V mo, ito yung VY, ito yung theta mo, di tan, inverse tangent, ito yung theta mo, VY over VX, TOA, opposite over adjacent. Ganun lang. So, madali lang siya, di ba? So, next na video, mag-example tayo gamit lang itong mga dinerive din lang natin. So, ano yung mga natutunan natin? Alam natin na yung VX hindi nag-iiba. Parehas lang siya, constant lang. Yung acceleration ng X component ay 0. Tapos yung Vy natin sa peak ay 0. Tapos lahat pala ng formula ng projectile, ano yung galing lang dito sa mga to. So yung minemorize mo ng kinematics, magagamit mo dito. Ano pang natutunan natin? Yung vector ay pwedeng ihiwalay sa dalawang components. Yung Y component, tsaka yung X component niya. Tapos marami kang pwedeng makuha dyan. Yung angle niya, yung Vy mismo, yung hypotenuse, gamit ka lang ng Pythagorean theorem. Pag kukunin mo ay height, malamang Vy ang gagamitin mo, component na Y. Pag range, Vx ang gagamitin mo, component na X. Tapos ang mahalaga pag kumukuha ng height or yung range, yung time. Or depende sa bigay sa'yo. Siyempre kung yung time na binigay sa'yo ay ito, ang makukuha mong range ay hanggang dito lang. Pero makukuha mo yung height siyempre. Ito yung max eh. Nandito yung max eh. Pero kung hindi given yung time sa'yo, pwede mo gamitin lahat tong formula na ito. Basta yung mga walang time. Ayan, walang time. So ito yung magagamit mo. Pwede mo kunin dyan yung mga hinahanap mo pag hindi given yung time. Pwede
din to, ito, tapos ito. Kasi itong range, given yung time, ito lang ang gagamitin mo. Vx kasi x component. Pinalitan lang natin ng v cos theta dahil dito sa triangle. Tapos yung time, kinuha natin, ito, pinag-add natin itong dalawa. Since symmetrical, ito, 10 times 2 lang. Ito yun, kinuha natin kanina. Tapos dito naman, ganun lang din. Kailangan mo lang tandaan na ito. Ang vi mo, yung initial mo ay parehas sa vx. Dahil pinagulong mo siya padiretso dyan. Tinulak mo lang siya pa ganun. Tapos nakuha natin itong mga to. Gamit lang ulit to. Yun din, ganun din ginawa natin dito. Inintindi lang natin na yung velocity mo dito sa peak na to ay 0. Pwede mo siyang gawing initial or final. Initial kung kukunin mo siyang ganyan, yung time dyan. Final kung kukunin mo dito. Ayan, ganun lang. So, pare madami tayong natutunan. I-share mo to sa nahihirapan sa projectile. Tapos, abangan nyo na lang yung video ng solving. Para ipakita ko sa inyo kung paano yung process pag-iisip habang nagsosolve. Kung anong gagamitin habang nagsosolve. Tapos, para ma-master natin yung solving ng projectile in motion. Yun lang. Thank you.